Welcome to Cognoa Business Presentation or CBP. Normally, dito po sa presentation na to, pag-uusapan natin kung ano po ba yung company, yung product, and yung business. But this time, in this presentation, hindi muna natin pag-uusapan kung ano yung business. Okay? Ayan. Then, by the way, my name is Mark Fernandez. I'm your speaker for today's video. Now, let me introduce to you our company. Who is Cognoa International? 2013, Cognoa was established. 2014, Pro15 Probiotics was launched. And Pro15 Probiotics is our flagship. 2015, continued to penetrate the market. Noong 2016 naman, opened multiple offices for Medical Advisory Board. 2017, become member of IPA. IPA is International Probiotic Association and we are proud member of IPA. Then, noong 2018 naman, clinical studies have been started. So, ito po yung Memorandum of Agreement between St. Luke's and Cognoa International. Under po yan ng Gastrointestinal Department ng St. Luke's Medical Center at sa pangunguna po ni Dr. Dave Banayo ng St. Luke's. Alright. 2019 up to present, created millionaires through MLM business. Then now let me introduce to you our President and CEO, Mr. Chester Go. And sino po ba si Mr. Chester Go? Started doing business at the age of 21. Studied BS Entrepreneurship in Thames International Business School. Member din po siya ng Philippine Marketing Association, samahan ng mga negosyante sa buong Pilipinas. Sumakasa po tayo na legit po si Cognoa International. Owner din po siya ng multiple calls and recruitment companies across Metro Manila. So, bali ito na po yung mga traditional business po niya, ano? He introduced the digital signage concept in the Philippines. So ano po ba yung digital signage concept na yan? Nung araw po kasi ang mga signages, maalala nyo, mga tarpaulin. Ngayon po yung mga LED na, no? Yan po, American technology, ang nagpadala po niya sa Pilipinas ay walang iba kundi siya. Isa po sa mga kliyente po nila, naging kliyente ang Mall of Asia. So sila po yung nag-install at nagme-maintain po ng signages ng Mall of Asia. Dagdag na rin po natin dyan yung signage po ng St. Luke's Medical Center sa Global City sa Taguig. At yung sikat na Mercury Drug, no? Na makikita po yan sa Quiapo. Okay, bakit po sikat yung Mercury Drug dyan sa Quiapo? Kasi sa ibabaw ng Mercury Drug, meron pong malaking digital signage, no? Yan po yung Mercury TV. At nilang basta-basta digital signage, yan po ay naka-curved. Okay, so sila po yung nag-install at nag-maintain ng mga digital signage na yan. Okay? Syempre, dagdag na rin po natin dyan yung mga digital signage na makikita po natin once na pumasok po tayo ng KFC. Yan po kung tawagin ay KFC TV. Yung digital signage po sa sikat na mall sa Makati, Rockwell Power Plant. At digital signage din po ng McDonald's. Okay? So, yan po yung digital signage. Then, brand owner din po siya ng Wu's Kitchen, a well-known Chinese restaurant in Metro Manila. Franchise owner din po siya ng Motec Car Service Center in Metro Manila. At alam niyo po ba na minsan na rin po siyang na-featured sa iba't ibang mga talk shows katulad po ng Unang Hirit, Umagang Kay Ganda, at sa programa po ni Julius Babaw yung Mission Possible. So siya po, no, si Mr. Chester Go, yung tao sa likod ng ating company at siya rin po yung may idea ng ating product na pag-uusapan po natin ngayon. Okay? Ayan. So alright, next slide po tayo. So, pinapakilala po namin sa inyo ngayon yung sumisikat na product, hindi lang po sa Pilipinas, sa ibang bansa nakikilala rin po siya, ang ating Pro15 Probiotics. So ano po ba yung Pro15 Probiotics? Ang probiotics po ayon kay Google, good or friendly bacteria. Live microorganisms which when administered in adequate amounts confers great health benefits on the host. At support our body's ability to optimally digest and absorb nutrients as well as fight bad bacteria and more. Okay, so sa madaling salita, ang probiotics po, yan po ay good or friendly
bacteria. At kapag napag-uusapan ng probiotics, ang unang product na alam ko naiisip natin is yung Yakult. So basically, ang Pro 15 at ang Yakult parang pareho lang. Parang kasi meron lang po silang ilang pagkakaiba. Tulad po ng ang Yakult po maganda kaya lang po ay liquid. Alam nyo, paliwanag po ng mga expert, paliwanag po ng mga doktor. Dahil po liquid, pag ininom po natin, yung efficacy, yung potency, nababawasan na kasi pinapatay na po ng acid yung probiotics. Along the way po, acidic tayo. Kaya po pagdating po sa tiyan, ang na-absorb po ng katawan natin, yung sugar, yung yogurt, at yung skim milk. Ang kagandahan po sa Pro 15, tayo po ay 100% probiotics. So purong probiotics po ito, walang extender. At ang Yakult po, gumamit lang po ng isang bakterya, yung Lactobacillus casei shirota strain. Tayo po, kaya naging Pro 15, 15 bakterya po tayo. Okay, so ganun po kaganda. At meron po tayo tinatawag na good colonization. Maalala nyo yung tagline po ng Yakult, yung okay ka ba tiyan? Yung for good digestion. So para ma-achieve po yung tinatawag nating good colonization, okay? So kailangan sa loob po ng ating colon, ay maraming good bacteria. So para ma-achieve po ni Cognoa International yung good colonization, gumamit po tayo ng mga advanced technology sa ating product. Okay, so ano po ba yung mga advanced technology na yan? So number 1, yung tinatawag nating freeze-drying technology, also known as lyophilization, which is water removal process with the goal of making the product durable and more potent. Kasi hindi niyo po maitanong, ang probiotics po ay sensitive sa heat, sa init. Kaya po ang Yakult hindi pwedeng wala sa loob ng ref. Ang Pro 15 probiotics po, yung product natin, hindi naman po kailangang i-ref, Dahil nga po powder na po siya, hindi na po siya ganun ka-sensitive po, Kahit room temperature, pwede na po siya. Then number 2, which is enteric-coated delayed release capsule. Enteric-coated capsules ensures that they dissolve in the small intestine where absorption of bioactive nutrients is optimal. Nakadesign po yung ating capsule na ma-dissolve sa loob po ng small intestine na kung saan ay hindi na po acidic, Alkaline na po yung environment, okay? So doon po siya matutunaw yung capsule, then doon po siya mag-activate. Ang kagandahan po nito, 99.99% ng probiotics ay nakakarating ng buhay sa ating pong tiyan. So yan po yung advanced technology na ginamit ni Cognoa International sa product po natin. What causes the diseases? Okay, kung mapapansin po natin ngayon, karamihan po sa mga tao ay namamatay na po dahil po sa sakit. Ngayon na lang po yan. Kasi nung araw po, ang mga tao namamatay dahil po sa katandaan. At ang nakakatakot nga po nito, pabataan na po ng pabataan, nagkakaroon po ng sakit. Sakit ng matanda nung araw, ngayon po, sakit na rin po ng bata. Ano pong halimbawa natin? High blood. Okay, UTI. Masakit po ang UTI. Siguro naman lahat po tayo ay na-experience na magkaroon ng UTI. Ano po ba yan? Yung umibig tapos iniwan. Sakit po nun, Hindi, kidding aside. Okay, UTI nung araw po, sakit lang po ng mga babaeng may edad. Ngayon po, kahit mga batang lalaki, pagkapanganak may UTI na. Di po ba? Ano pa? Diabetes. At ang tanong, bakit po ba tayo nagkakaroon po ng sakit? So ayon po sa WHO, insufficient nutrition. Sa Tagalog po, kakulangan sa nutrisyon, yung iba magtataka, bakit? Kumakain naman ako ng gulay, kumakain naman ako ng prutas, bakit insufficient pa rin yung nutrition? Kaya lagi po nating tatandaan, hindi porket busog ay malusog. Okay? So ito po yung dahilan. The major factor why our bodies do not get sufficient nutrition is because of poor digestion. Sa Tagalog po, mahina ang panunaw. So yun pala po, So kahit kumakain ka ng masusustansyang pagkain tulad po ng prutas at ng gulay, kung yung nutrients naman po o yung digestion mo mahina, so hindi po nadadigest ng ayos yung kinakain natin, kaya po yung nutrients hindi po umaabot sa ating cellular level. So ang tanong, bakit mahina po ang ating panunaw? Again, ayon po sa WHO, the key reason why people have poor digestion is because they lack sufficient amounts of high quality probiotics. Okay? So doon pumapasok yung role po ng ating product, So siya po yung tumutulong sa ating digestion, Para yung nutrients ma-absorb po ng maganda ng ating sistema, ng ating pong katawan. Okay? At alam niyo po ba na kapag meron daw po tayong adequate amount ng probiotics, sa katawan, actually on daily basis po ito. Ang kagandahan po nito, at least 85% ng sakit sa buong mundo ay
may iwasan na. Okay? So, ganun po kaganda ang Pro15 Probiotics, no? So, nakakatuwa naman at nakaka-proud din na tayo po dito sa Cognoa International, ang kauna-unahang company, local company, na nagkikater po ng gitong klase po ng produkto. Probiotics po. Okay? Ayan. So, sino po ba nakadiscover ng probiotics? Ang nakadiscover po ng probiotics ay isang Russian zoologist, pangalan po niya si Dr. Ilya Mechnikov. Siya po yung father of natural immunity. So, paano po ba niya na-discover ang probiotics? So, ganito po. What Mechnikov discovered was that the villagers living in the Caucasus Mountains were drinking a fermented yogurt drink on a daily basis. His studies into the drink found that it contained a probiotic called Lactobacillus bulgaricus, which seemingly improved their health and increased their lifespan. Okay? Kaya po niya na-discover ang probiotics kasi gusto niyang i-discover kung ano po ba yung sikreto ng mga tao doon sa Caucasus Mountains, no? Kung bakit ang lifespan nila ay mahaba. So yun, nakita po niya na dahil nga po sa fermented yogurt na mayaman po sa probiotic na kung tawagin ay Lactobacillus bulgaricus. Na nagkataon naman, yung Lactobacillus bulgaricus na yan ay isa sa 15 probiotics na ginamit natin sa ating produkto. Kaya po tandaan na ang probiotics ay nakakatulong po sa longevity or nakakatulong po para humaba ang buhay ng tao. At bukod po ba sa fermented yogurt, ano po ba yung mga pagkain na mayaman po sa probiotics? Okay, isa-isahin po natin. Nandyan po yung kimchi ng Korea. Okay, so ang kimchi po ay mayaman po sa probiotics. Kaya lang hindi po lahat ng kimchi ay may probiotics. Anong ibig sabihin? Kasi ang authentic kimchi po ay 6 months bago kainin. Yan po yung sa Korea, no? So, kailangan po dumaan po sa fermentation process. Hindi ibig sabihin na gumawa ka ng kimchi ngayon, kinain mo na agad kinabukasan. Hindi po ganoon. So, walang fermentation, wala pa pong probiotics po ron, okay? So, next. Yan, meron po tayo niyan, no? Yung version po natin, yung atsara po sa Pilipinas naman. Ganon din po, kailangan din po ng fermentation process, no? Kailangan fermented po yan. Nandyan din po yung kefir ng Russia. Yan, tapos nandyan din po yung pickles ng India at yung miso ng Japan. Ang miso po ay may probiotics din dahil yan po ay fermented soybean. Okay, so yan po yung mga pagkaing mayaman po sa probiotics. Alam niyo, sa ganda po nang na-discover niya, nabigyan po siya ng award, Nobel Peace Prize no 1908. Katulad po nila Albert Einstein, Martin Luther King, Nelson Mandela. Si Dr. Ilya Mechnikov, siya po yung nakadiscover ng probiotics. At sabi nga po ni Hippocrates, sino po ba si Hippocrates? Siya po yung father of Western medicine. Ano pong sabi niya? All disease begins in the gut. Ano po ba yung tinatawag nating gut? Yung pinasukan po ng pagkain hanggang sa nilabasan po ng pagkain. Ibig sabihin po yung dinaanan. Sa panahon daw po kasi natin ngayon, halos lahat ng kinakain natin may chemical na, may preservatives pa. At kung ano raw po yung kinakain natin, yung pa yung nagiging dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng sakit. At yan po mga pagkain na yan, hindi na po natin pwedeng maiwasan. Kasi yan na po yung available sa market. Yan na po yung lifestyle natin. Ang magagawa na lang po natin para mapalakas po natin yung ating gut, no? Kailangan po natin ng probiotics po, okay? So what can damage gut flora? Okay, so bakit po ba nadadamage yung ating gut flora? Okay, bakit nababawasan or nawawala po yung mga probiotics natin sa katawan? Ito po yung mga dahilan. Alam niyo, nung pinanganak po tayo, mayaman po tayo sa probiotics, lalo na kung normal delivery kasi yung probiotics ni nanay na-transfer po sa atin. Kaya nga lang po, aging process. Sabi nga po, as we grow older, tayo po ay nagkakaroon po ng sakit. So ano po ba dahilan bakit ang tao nagkakaroon ng sakit? Number 1 po, environment. Polluted na. Di po ba, polluted na ang hangin, ang tubig po natin, pati pagkain natin, polluted na rin. Nasundan pa po yan ng unhealthy diet. Nauso po yung mga pagkaing matatamis. Ano po example? Mga cakes, donuts, ice cream, chocolate, soft drinks. Di ba? Pagkain ng matamis, pinapalakas natin yung ating cancer cells sa katawan. Nauso po yung mga junk food o yung mga fast food tulad po ng mga Jollibee, McDonald's, KFC. Sabi nga, pumasok ka sa isang grocery store, alam nyo, 90% ng pagkain doon processed na. 10% na lang yung natural or organic, no? So, ganun po yung kinakain natin, unhealthy na. Nauso pa yung mga may chemical, may mga preservatives tulad po ng mga instant coffee, instant juice, instant noodles, no? Kaya po ang mga tao ngayon, pag nagkaroon ng sakit, instant. Pag namatay, instant na rin.
Unhealthy lifestyle. For example, lagi kang puyat. Kapag po laging puyat, bagsak po ang immune system. At tandaan natin, kapag bagsak ang immune system, madali pong datapuan ng sakit. Kasi nung araw po, alas 6, alas 7 ng gabi, mga tao tulog na. Pero ngayon po, mag-uumaga na, gising pa. Yung lagi ng puyat, tapos wala pang exercise. Tapos sinabayan pa ng mga vices o yung mga bisyo tulad po ng paninigarilyo, tsaka po pag-inom ng alak. At hindi po pwedeng mawala sa listahan natin yung pagtitake ng medications. Alam naman po natin, lahat po ng gamot na nabibili over the counter, meron po yung side effect. Ano po yung side effect? Pinagaling ang puso mo, nasira naman ang kidneys mo. At yung gamot mo sa high blood, hindi pwede sa diabetes mo. Kasi magkaiba po ang sakit, dapat magkaiba ang gamot. At sino po ba sa atin ang hindi pa nakainom ng antibiotics? Halos lahat po tayo, no? So ano po bang ginagawa ng antibiotics? Kaya naman siya nire-reseta po kasi meron tayong sakit na hindi gumagaling. Okay? So kailangan talaga mag-antibiotics, no? So ang gagawin po ni antibiotics, papatayin po niya yung mga bad bacteria na pinagmumulan po ng sakit. So okay naman po pala. Kaya nga lang po galing mismo sa pangalan niya, anti. Ano po yung anti? Against. Biotics is life. So against life po siya. Pinapatay niya ang bad bacteria, kaya lang pati yung mga good bacteria na mamatay. Wala siyang pinipili, Kaya po sa ngayon, ang pinakamagandang antibiotics ay probiotics na. Kasi bakit? Papatayin lang po ng mga probiotics yung mga bad bacteria. So dadami po yung good bacteria natin sa katawan. Kaya po pala, hindi nakapagtataka, marami po mga doctors natin ngayon ay nagsiswitch na from antibiotics to probiotics na po sila. Okay? So yan po yung mga tinatawag nating free radicals, yung sumisira po sa system po natin. Kaya naman po, for every 1 molecule ng free radicals na papasok sa katawan natin o sisira sa sistema natin, dapat meron din po tayong 1 molecule ng antioxidants na pangbalanse. Yan po yung ating Pro15 probiotics. Okay? So, ito po yung mga signs na meron tayong unhealthy digestions or sign na marami ka ng bad bacteria sa katawan. Number 1, acid reflux. Number 2, low energy. Yung tipong kagigising lang sa umaga, parang gusto na uling matulog, no? Number 3, gas or bloating. Number 4, mood disorders. Number 5, frequent headaches, throat and nose issues, bahing ka ng bahing, makatilalamunan mo, di ba? Kahit hindi naman nag-uulan, sinisipon ka. Negative reaction to food. Ayan, nung araw po, kahit anong kainin mo, okay lang. Pero bakit ngayon namimili ka na? Kasi lumabas na po yung allergies nyo. Alam nyo po, ang allergies, wala pong gamot. Autoimmune na po siya. Kailangan lang po hindi matitrigger. Paano hindi matitrigger? Kailangan malakas po ang ating immune system. So tutulungan po ni Pro15 probiotics na i-restore yung ating immune system. Loose stools or constipation, inflammation of skin disorders anywhere on the body. So yan po yung signs of unhealthy digestion. Okay, ito po yung maganda po sa ating produkto na Pro15 probiotics, no? Hindi lang po isa. 15 bakterya po, iba't ibang klase po ng good bacteria, pinagsama-sama po sa isang produkto sa isang capsule. Yun nga po yung ginamit ng Yakult, no? Yung Lactobacillus kasi nandyan po siya. Sinamahan pa ng 14. Imagine niyo yung Yakult na merong isang bakterya lang ay maganda na po ang effect sa katawan. How much more kung 15 pa? Ganun po siya ka-potent, ganun po siya ka-powerful. At eto na po yung mga benefits kapag nagtitake po tayo ng probiotics. Number 1, dahil good bacteria po ito, lalabanan po niya mga bad bacteria. Prevent allergies, improves intestinal functions, enhance absorption of nutrients. Anong ibig sabihin po nito? Kung meron kang tinitake na ibang food supplements ngayon, tuloy mo lang. Kung meron kang tinitake na mga maintenance ngayon, ituloy mo lang. Kasi bakit? Ako naniniwala po ako, lahat po ng food supplements sa market maganda. Lahat po ng mga maintenance, ay maganda po yan. Kaya lang po bakit minsan hindi nagiging effective. Kasi nga po, kahit anong ganda po nila, pero kung hindi po naman na-absorb ng katawan natin, di baliwala po. Okay? Kaya po ang tawag sa ating product ay supplement na mga food supplement. So ganun po kaganda ang Pro15 probiotics natin. Then, nagpapalakas po siya ng ating immune system, eliminate lactose intolerance. Bukod po doon, anti-diarrhea, anti-constipation. Mapansin niyo po, baliktarang sakit. Normally po kasi sa labas, isang sakit, isang gamot, iba ang sakit, iba na naman ang gamot. This time, halos lahat po ng sakit matutulungan po ng ating Pro15. Ang good news po, ang Pro15 hindi gamot. Okay? Probiotics po siya. Abdominal pain, intestinal gas, anti-diabetic, anti-carcinogenic, high blood ka, low blood ka, pwede sa iyo ang Pro15 probiotics, prevents UTI, prevents vaginal yeast,
protects the kidney, beautifies the skin, prevents rheuma, arthritis, uric acid. So overall wellness, no? Kasi buong katawan po natin ay bacteria. So ano na po yung recommended dosage? Okay, paano po ba yung pag-inom nito? Pero bago yan, sino po ba yung mga pwedeng uminom ng ating Pro 15? So wala pong pinipiling edad, bata, matanda, pwedeng mag-take. Buntis o hindi buntis, ganun po ito ka-safe, no? May sakit o walang sakit, maganda nga po yan. Kahit wala pa po tayong nararamdaman, dapat nagtitake na po tayo. Okay? Kasi karaniwang sakit po ng mga Pilipino ay yung tsaka na. Di po ba? Na kung kailan may nararamdaman na, tsaka nagpapacheck up. Kung kailan na isugod na sa ICU, tsaka malalamang na stroke na pala, diabetic na pala. Ang maganda po niyan, ngayon pa lang po, ay mag-take na po tayo. Paano po yung pag-inom? General healthcare kapag wala pong sakit. Sabi nga po, prevention is always better than cure. 1 capsule a day on empty stomach, pwede po. Okay? Pagising po sa umaga. Kapag may sakit naman po, special healthcare para mas mabilis po makarecover. Isa sa umaga, isa po sa gabi. Pwede po yan. Pero pag usapang probiotics po, wala po itong limit, no? Wala po itong overdosage kasi hindi naman po ito gamot. Probiotics po ito. So mas marami, mas maganda. At dito na po natatapos ang ating product presentation. So sa mga magtatanong kung magkano po yung ating produkto, ang isang box po ng ating Pro 15 Probiotics, SRP po is 1,150, box of 30 capsule na po siya. So good for 1 month kung once a day ka lang naman iinom. At kung meron pa po kayong mga katanungan regarding po sa product, ay pwede niyo pong kausapin yung tao na nag-share ng video na to sa inyo. Kaya po marami pong salamat sa inyo at sana nagustuhan niyo po yung ating presentation at sana rin po masubukan niyo po yung ating produkto. Malay niyo, ito pala po yung product na matagal mo nang hinahanap. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat at magkita-kita po tayo ulit.